Department of Health Hospital. At saka huwag kayong magpa-private. Kasi pag sinabi nyo, sa private ward ako, excluded ka na. Pero Secretary, yung mga pumipila po, like dito sa East Ave Medical Center, ospital po ng DOH, to, yan, ano? oo. Ang haba po ng pila, gabi-gabi, pag minsan. Pero dyan, nag-open na rin ako ng bukas na 24 hours. Ayaw mo may pila, magbayad ka. Pero kung gusto mo libre, I'm sorry, pipila tayo. Kasi limited yung hospitals. At phase na nag-change tayo ng health system, it will take time to build it. So, Secretary Erbosa, kung ang Philippine public health sector ay isang pasyente, nasaan po kaya siya? Discharged na siya. Ganun po. Primary healthcare na ang kailangan ko. Ang internist at cardiologist na si Dr. Anthony Tony Liaccion, kilala sa pagiging kritikal at matapang na tagapagsulong ng reforma sa sistemang pangkalusugan ng ating bansa. Doc, kung ang Pilipinas ay isang pasyente, nasaan ho kaya tayo? Tayo po nasa ICU na ngayon. In fact, malapit nang mamatay. Oh, naku naman. Na malapit sa morgue na. Yun ang pag-picture sa sitwasyon natin ngayon. Napaka-grim. Oo. Yung sakit natin wala nang lunas, ganun po ba? Wala nang lunas Kasi ang unang-una, yung doktor na tumitingin, walang awa. Yun ang unang-una. Gobyerno po yun. Gobyerno or cabinet secretaries. Kasi pag nasa ICU ka, di ba maraming espesyalista doon kasi maraming sakit So, multi-organ failure yan di ba? Pero may attending physician, yan ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Ang problema, hindi naman nakakasigaw yung pasyente. Hindi naman nakakalakad dyan para kumuha ng guarantee letter. Kaya, ang health natin, pinakamalubha sa buong Asia. In fact, nananakaw pa nga yung PhilHealth funds. Yung syntax law, niyurakan. Makikita mo, pag pumunta ka sa mga ospital, namamatay ka na lang dyan. Kung may cancer ka, wala. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo. Yung sinabi ni Pangulo na mahiya naman kayo, kasi wala na siyang particular na escape act Yung mahiya naman kayo, nakaturo din sa kanya yun Kasi unang-una, hindi mo minanage siya ng ayos Siniro pa rin niya ang budget for 2025. Ito po yung PhilHealth. Mga kababayan, kung hindi nyo naunawaan, kinuhanan tayo ng 60 billion, wala tayong budget for 2025, ang nakuha sa atin ay 130 billion. Ngayon, walang nakakaalam na naisahan tayo ng gobyerno. Pera nyo yun Ito ho yung contribution natin sa PhilHealth, buwan-buwan. Buwan-buwan. Kinakalta sa sweldo natin. Oo. Para pag nagkasakit ka, meron kang ayuda from PhilHealth. Exactly. Kaya sinasabi kong kawawa tayo. Kasi sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo. Mako-confine ka ng matagal, magkakanda utang-utang ka, mamamalimos ka, magmamakaawa ka, o mamamatay ka na lang. For a country na napakadaming pera dahil may pondo na, ninanakaw pa para sa kalusugan. Matatanda ang noong 2024 na diskubre na meron daw 89.9 billion pesos na sobrang pondo ang PhilHealth. Pero ang sobrang pondo iniutos ng Department of Finance na ibalik sa National Treasury bilang bahagi ng tinatawag na unprogrammed appropriations na nitong mga investigasyon sa Kongreso at sa Senado, sinasabing pinagmulan din ng mga kinurakot na pondo. Noong October 2024, nag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order ang Korte Suprema sa paglipat ng ekstrang pondo. Dapat daw kasing magamit ito para sa nararapat. Yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Sabi ng Pangulo, isoli na. So that is a belated admission of guilt. Kasi sinoli niya, nasa pabelya. Anong oras na ngayon? More than a month. Isang taon na ho. Isang Higit taon na. mula nung naisoli final ba? yun. Yung 60 billion at 10% na time deposit, magkano yun? 6 6 billion. billion. Saan napunta yun? Sino ang kumita dun? Yung PhilHealth po. Kasi pinapasoli na po ni Presidente pero hindi pa ho yata na ibabalik. Dito sa budget na to, sa 2026 money yun. Yung 60 Yung billion. 60 billion. So parang hiniram yun, ginamit yun. So we will put it back. It will be used for the primary care benefit package. Ang pwede mo makontrol ngayon, which ang presidente ang may hawak, executive branch, iutos lang because the PhilHealth is under the office of the president So bakit
ngayon, walang nagke-claim noon. Bakit ho kaya? Sa tingin ko, may nakakakwarta. Ang tingin ko, walang compassion and kindness ang leaders natin. Medyo sweeping po yun, ha? Hindi, tingin ko, kulang sa mga leader natin ng may moral courage. Tsaka wala tayong mga leaders ngayong patriotic, nakikita ko. Wala nang Jose Rizal ngayon eh. And that's the reason we are failing as a country. Ang kalaban natin nung unang panahon ay Kastila. Ngayon ang kalaban natin, kapwa Pilipino. Naiiyak po. Hindi, yan ang totoo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. Naiiyak ako sa mga sinasabi nyo. Real talk siya eh. Oo nga po. Sa bawat araw na lumilipas na nakikita ko, walang pag-asa eh. Pag nagbukas ka ng social media, makikita mo doon, labanan ng DDS, pro-BBM, kakamping. Pero walang nag-iisip ng bandera ng Pilipinas. Yun ang kulay dapat sa ating lahat eh. Ang daming unfinished business. Nakatayo, substandard. Nakatayo, walang doktor at nurses. So dapat pinupunan niya. Pumunta doon ng isang cabinet secretary ng kalusugan. O tingnan natin to ha. Sumbong na natin baga maunahan pa tayo. Eh bakit hindi na-monitor yan? To the credit of the Secretary of Health, Dr. Liachon, Secretary Erbosa, siya mismo nag-expose nito, ha? O aftermath. In-expose niya to save himself. Eh kasi naipit na siya. You're saying dapat mas naging proactive siya? Of course, lahat sila accountable. Kasi ang budget, kinuha sa Kongreso, si DOH, dapat from start to finish, minomonitor mo. Ang tawag dyan, multi-organ failure. Kaya namatay itong hospitals na to eh. Sino ho dapat managot dito? Dapat managot dyan si Secretary Erbosa. Mismo? Hindi ka pwede magturo na kasalanan niyan ni Mayor o ng probinsya. Sorry po ha, pero sabi ho niya dito sa health centers, dapat daw kasi mas naging proactive centers. You know, it's very easy to be a critic. That's the easiest thing to do. Fixing a system, making it stronger, is the hardest thing. Critics who've never even worked in the health system, who've never become health secretary, easy lang kayo. You probably don't know what the hell you're talking about. How do you address critics po? Like Dr. Liachon? If you have a suggestion that's good, I will follow it. But if you're just going to criticize me without a solution, sorry, I'm busy. I'm trying to solve the healthcare system of this country. Nandyan na po yung mga health center na yan. 800 kanyo, 600 nga lang po unang na-report. Paano ho yun? Eh, hindi nga magamit. Eh, sino ba ang accountable? Di ba yung Secretary of Health din? Oo nga po. Kayo rin po yun. Ako din yun. Kaya nga inaayos ko. No, but there will be people that will be accountable in certain cases. Yung tinakbuhan yung project. Eh, didemanda ko yung contractor, no? You're confident po where things are, that things will improve? I'm confident because I have a president who is health conscious. Who is, for the first time, I've seen the president focused on health. We've never had this is the highest budget we've had ever. I think aabot ng 400+ billion with the additions. May pag-asa yung pasyente natin? Ako, hindi ako nawawala ng pag-asa as long as buhay ang pasyente. Kaya lang, ang oras wala na sa ating side eh. Kailangan magmadali tayo bago tayo talagang bumulusok pababa. Dapat may hustisya ho ito. Habang hindi natin nakakamit ang justice, hindi tayo mapapatahimik. Ikulong yung mga kurakot. Yan. Hindi lang sa flood control, hindi lang sa edukasyon, sa kalusugan, at lahat ng sangay ng pamahalaan. Kung ang Pilipinas, pasyente, malubha ang lagay nito. Pero kung kikilos ang gobyerno at taong bayan, may lunas. Pag maayos ang sistema, gagaling ang pasyente. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Pag may hustisya, may pag-asa. Lahat ng kurap sa impyerno, lahat! Panagutin ang mga tunay na cancer ng ating lipunan, mga kurakot.